Magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat, sa mga manonood, sa mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po ay narito sa programa kung saan gagamitin po natin ang internet upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Nawa po sa araw ng Panginoon na ito ay marami po ang makapanood, na sa gayon po ay ma-share po natin ang magandang balita sa lahat. Ating po umpisahan sa awitin, sa awit papuri sa Panginoon, ating kantahan ng Panginoon. Kami katagpuin. Ito pong awitin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin, sa pamamagitan ng ating mga puso. Purihin natin, sambahin natin ang Panginoon. Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Ipupurihin ng Panginoon sa ating isipan, sa ating puso. Nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pong napakagandang awitin ang kami katagpuin. Nawa ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, ang presensya ng Panginoon, nawa hindi mawawalay sa atin. Ang presensya ng Panginoon ay laging sumasa atin. Kagaya po ng sabi ng kanta,
ang hiling po ay katagpuin ng Panginoon. Nawa hindi mawawala sa atin mga mananampalataya ang paghiling sa pagkakaroon ng ugnayan sa Panginoon. Patuloy nating katagpuin ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin upang sa pagsisimula ng pagbabahagi ng Ebanghelyo na pangangaral ay tayo po ay magkaroon po ng patnubay ng banal na Espiritu. Nawa tayo manalangin umaga ito. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kayo po ay aming sinasamba. Kayo po ay aming pinapupurian. Ano man ang aming hindi magandang nagawa, ano man ang aming hindi kaaya-aya sa inyong paningin, sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kami po ay inyong linisin. Kami po ngayon ay lalapit po sa inyong dako. Naway katagpuin nyo kami. Naway gamitin nyo po ang aming buhay na ito upang ang inyong kapangyarihan, upang ang inyong kaluwalhatian, upang ang inyong kabutihan ay mamalas po sa aming mga buhay. Patawarin po kami sa mga hindi naming nagawang kabutihan at nawa po ay tulungan nyo po kami upang marami pa po ang makakilala sa inyo. Ito po ang aming hiling. Naway gabayan po ko sa inyong pangangaral sa lahat na makikinig. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. At ako po ay magbabahagi po ng aral mula sa banal na Biblia. May pinamagatang ano nga ba ang Kristiyano? Marami po siguro sa atin ang nagtataka o ang akala nila sa kanilang sarili, ako ba ay isang Kristiyano? O ano ba ang Kristiyano? Marami pong nagsasabi, mga kaibigan natin sa pananampalataya, bilang isang Katoliko, ako ay isang pananampalataya. Bilang isang born again, isa na ako kung Kristiyano. Bilang isang miyembro ng simbahan, isa na akong Kristiyano. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Natutunghayan po natin ito sa banal na kasulatan. Ang ating referensya po, meron po tayo ditong English version of Bible and Tagalog version po. Sa wikang Tagalog po tayo upang maunawaan po ng mas nakararami po. Sa mga gawa ng apostol, Kabanata 26, ang versikulo 24 hanggang 28. Ating pong basahin sa mga may banal na kasulatan at samahan niyo po ako sa mga gawa 26, versikulo 24 hanggang 28. Mga gawa 26. Ating pong basahin 24 hanggang 28. At nang magawa na niyang gayon ang kanyang papagsanggalang, ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulul. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulul. Versikulo 25. Tatatwat sinabi ni Pablo, hindi ako ulul, kagalang-galang na Festo, kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan. Versikulo 26. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay nito, na sa kanya ay nagsasalita naman ako ng buong laya. Sapagkat naniniwala ako na sa kanya ay walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito hindi ginawa ng sa isang sulok. Versikulo 27. Haring Agripa, naniniwala ka ba ganap sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. Versikulo 28. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghihikayat ay ibig mo ba akong maging Kristiyano?
mababasa po natin sa mga gawa ng apostol sa pamamagitan po ni San Pablo sa kanyang pagmimisyon na maging ang mga malataas na may katungkulan, maging ang mga hari ng mga panahon na ngayon, Haring Agripa, mga malataas na katungkulan ay walang pinipili ang pagkilos ng Panginoon, kundi pangaralan din po ang lahat ng tao, maging ang pinakamasama po, maging ang pinakamataas pa sa lipunan, nakakalain natin na hindi pwedeng abutin. Subalit sinasabi ng Panginoon sa gagawa ng mga apostol na maging si Haring Agripa, maging si Pesto, na nga panahon yun ay mataas ang katungkulan, ay pinangaralan ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang karunungan, sa pamamagitan ng natutunan niya mula sa Panginoon. Dahil sa paghihikayat, hinihikayat niya na maging Kristiyano. Ano ho ba ang pagiging Kristiyano? Unang-una po, ang pagiging alagad o Kristiyano ay ang paghahalin tulad po, pagiging katulad po ng ating Panginoon na walang iba kundi si Jesucristong taga Nazaret. Siya po na ang pinangakong Mesiyas sa mga Hudyo, kung saan ang kanyang buhay ay ating lalakaran. Sa pasimula po ng ating pag-aaral ngayon, kung tayo po ay may mga kilala natin si Kristo, kung kilala natin ang Panginoon, tayo po ay nasa bansang Pilipinas, siguro po halos lahat ng mga tao may hindi po ba nakakakilala sa Panginoong Hesus. Halos po lahat, lalo sa bansang Pilipinas, ay nakakakilala sa Panginoong Hesus. Subalit, sapat po ba ang makilala lang sa pangalan? Makilala lamang po sa tawag na Jesus, o matawag tayong Kristiyano pag tayo po magpipill out ng religion dun sa birth certificate o tayo nag-enroll o kung anumang dokumento sa Pilipinas. Mapapansin po natin religion yung ating pipill upan. Yun po ba ay pangkaraniwan na lang sa panahon natin ngayon? Subalit alam nyo po ba nung araw, kapag sinabi mong ikaw'y Kristiyano, ang kapalit nyo ay buhay. Ang kapalit po nyo ay pag sinabi mong ang Panginoong Hesus ay Panginoon, ay papatayin ka. Mamili ka, buhay o ang pagsasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Jesucristo. Kung ating pong pag-aralan, may mga bagay na nakakapaggulo sa ating isipan, sa mga reliyosong mga tao, sa mga sekular na kaisipan o yung mga pangkaraniwan natin sa panahon natin ngayon, kung relevant pa ba o napapanahon pa ba ang pag-aaral ng relihiyon, pag-aaral ng paniniwala o pag-alam ng ano ba talaga ang tunay na Kristiyano. Dahil sa panahon natin ngayon, napakarami na nating ginagawa, napakaraming pagkakabalan ng tao ngayon. Subalit, nakasalalay po sa pagkakilala natin sa Panginoong Hesus ang kaugnayan natin bilang isang alagad o tinatawag sa makabagong panahon na mga Kristiyano. Maasa tayo na malilinaw po natin ang katotohanan ng ito. Ang salitang Kristiyano, kung babasahin natin sa diksyonaryo, ay nangangahulugan ng paniniwala sa Kristyanismo. Isang taong tagasunod ni Jesucristo. Maaring napapagkamalan o mapagkakamalan ng iba-iba. Iba-iba naman po ang Kristiyano. Sa bagay nga, marami hong paniniwala sa Kristiyano. Merong ganitong sekta, may ganitong paniniwala, iba-ibang paniniwala. Subalit, ito po ay universal na pananaw, hindi lang basta pananaw, kundi katotohanan. Ang katotohanan, dapat ito ay nakaugnay kay Kristo, ang pagiging tagasunod, tagagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang Kristiyano? Ikaw bilang Kristiyano ay isang tagalangit. Ano ba ang tagalangit? Ito po ay itinakda na mangyayaring kalalagayan po natin. Ito po ang pinangako sa atin. Ano po ba ang langit? Ito po ang lugar kung saan makakasama natin ang Panginoong Diyos. Makakasama natin siya sa walang hanggan. Maraming mga bayani sa pananampalataya ng mga nauna sa atin, tinatawag natin mga santo. Kung kilala natin ang mga santo, sila po yung mga unang Kristiyano na hindi naman po naging maganda ang buhay nila. Sa halip sila ay nagpakamartir.
at pinili nila ang kamatayan sa halip na buhay. Alam naman natin na kinilala sila dahil pinili nila ang pananampalataya kaysa ang buhay sa kasalukuyan. Kagaya po ng mga naunang Kristiyano na pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ano ho ba ang mga anti-Kristiyano o anti-Christ? Sila po yung mga taong galit na galit sa pananampalatayang Kristiyano. Galit na galit kay Kristo sa hindi maipaliwanag na dahilan. Dahil ang mundong ito ay binulag sila. Dahil ang pagnanasa ng mundong ito, dahil ang makasamlibutan o pangkasalukuyang mundong ito ay kumukontra sa aral ni Kristo. Na kung saan ang ibigin ng kaaway, ibigin ang lahat ng tao, mahalin ng Diyos higit sa lahat. Ano po bang pagkakaiba ng isang Kristiyano at isang mabuting tao o moralist? Ngayon, nakasalalay po ang pagiging moral sa gawi o pag-aasal ng tao. Subalit, ang Kristiyano ay umaasa po sa pagka-Diyos, pagkatao at kabuuan ng ating Panginoong Jesucristo. Na tayo umaasa na hindi sa pamagitan natin, hindi rin sa pamamagitan ng kabutihan, ang kaligtasan sapagkat ito'y kaloob ng Diyos at biyaya at habag at awa lamang. Kaya tayo ay may tuturing na isasama ng Panginoon sa paraiso. Yun po ang pananampalataya na meron po ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi po ito nakabatay sa mabubuting gawa, kundi ang mabubuting gawa ay isang bunga lamang ng pagkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng buhay na walang hanggan sa paniniwala at pagtahak sa buhay na kaugnay sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Ano ba mga pagkukulang ng mga Kristiyano sa makabagong panahon? Dahil po sa makabagong panahon, naging pangkaraniwan na lamang po ang pananampalataya ngayon na kung saan maaari kang mamili kung anong kabutihan ang gusto mong gawin. Marami pa nag-iisip na ito, ganito, ang tama. Sa kanilang paningin, yun ang tama. Subalit, ano bang kalooban ng Diyos? Ano po ba ang tama? May mga tao na gustong gawin nila ito sa sarili nila. Subalit, hindi nila nalalaman na ito'y lumalabag na pala sa prinsipyo ng Panginoon. Na kung saan, kung pipiliin natin ang buhay na malayo sa Panginoon, unti-unti nating tinatahak ang kapahamakan sa buhay. Kaya nga po, tayo ay sa grasya, sa pananampalataya, unti-unti po, hindi pa naman tayo perpekto bilang tao pag ikaw ay Kristiyano. Subalit, ang perpekto po, itinuturo natin si Jesus. Siya ang perpekto, siya po ang buhay na walang hanggan. Gaano ba natin kinikilala ang mga mananampalataya? Sino bang mga mananampalataya tinitingala natin na maganda example ng pagiging Kristiyano? Lang iba kundi si Saul na naging Pablo, si Saint Paul po. Isa sa mga nagtatag ng Kristyanismo mula sa pagiging mamamatay tao, pagiging masama. Mababasa naman natin sa Book of Acts, sa Ephesians, lahat po ng churches mababasa po natin sa New Testament. Makikita natin kung paano siya binago ng Panginoon mula sa pagiging masamang tao na isang taong pusakal na dahil sa relihiyon nila ay pumapatay siya, na nabaligtad po at siya ay naging tagasunod ni Kristo, naging po siyang tagapagtanggol ng pananampalataya, naging po siyang isang champion po ng pananampalataya. Kumbaga, ang isang pananampalataya pala, kung isa ka palang giging Kristiyano, nagiging kabaligtaran ka ng dati mong buhay. Kung dati ikaw ay ganito, ikaw ay mababago na po. Subalit, ito nga po ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagpili natin na sundin ang Panginoon. Ano ho bang mga denominasyon ang Kristiyano? Kung may nagtatanong na ganoon, ano ho ba mga denominasyon ng Kristiyano? Ang mga tatagpong denominasyon, tatagpong relihiyon ay mga tatag ng tao. Subalit, kung ang mga denominasyon ito ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon, ito po ay dapat umaayon po o sumasentro dapat sa Panginoong Hesus. Hindi po dapat ito lumalayo sa sentro kung kay Kristo. Hindi po dapat ito nalalayo sa katotohanan. Na sino ba si Kristo? At mababasa natin to sa Ebanghelyo kung sino si Kristo. Na sinabi ni Jesus, sino ba ako sa akala ninyo? Sino ba ako sa akala ninyo?
sinabi ng mga alagad, kayo po si Elias, kayo po sinabi nila yung mga propeta. Subalit, nagsalita nga mas sa pamagitan ni Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinasabi ng Panginoong Hesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya o ang kanyang iglesia. Kaya nga po, ano po bang pundasyon na yun? Yung pananampalataya po na kung sino si Kristo. Ang tunay na Kristiyano ay naniniwala na si Kristo ang anak ng Diyos. Siya ang Kristo. Wala pong ibang Kristo, wala pong ibang anak ng Diyos, kundi ang Panginoong Hesukristo po na ating pananampalataya. Tayo ay mamamayan ng langit. Mababasa po natin ito sa Colossians 1 verse 13. Basahin po natin sa Colossians 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang Kristiyano po ay kagaya ni Kristo na umiibig. Kung tayo po ligtas, tayo po yung umiibig. Kung si Kristo ay nagmamahal po ang mga Kristiyano. Maibigin po sa lahat ang Kristiyano. Mababasa din natin na ang isang Kristiyano ay mag-aaral o tagasunod. Ang isa pong Kristiyano ay disipulo. Acts 11 verse 26. Basahin po natin. Acts 11 verse, mga gawa 11 verse 26. Ang Biblia po ang gamit ko. 11 verse 26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antigua. At nangyari na sa buong 1 taon, siya ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antigua. Mababasa po natin na unang tinawag na mga Kristiyano sa Acts chapter 11 verse 26. Ano ho ba? Bakit sila unang tinawag na Kristiyano? Dahil sa katangiang meron sila. Kagaya sila ni Hesukristo. Alam niyo po ba na panlalait pa nung araw, nung panahon ng Bagong Tipan, nung panahon ng unang panahon, kaya tinawag ng mga Kristiyano, panlalait. Ikaw ay kasama nila. Kasama ka ni Jesus. Hindi po yun pagpupuri, hindi po yun pagpatataas ng sariling bangko, kundi pang-aalipusta. Ikaw ay tagasunod ng Kristo na napako sa krus. Kung saan, kahihiyan po. Subalit, sa ating modernong panahon, nagiging glamorous na ang Christianity o pagiging Kristiyano, na kung saan pagpapakitang tao, pagpapakitang maganda ugali. Subalit, sa panahon po ng Bagong Tipan, nakikita po natin na tinawag ang mga Kristiyano dahil sumusunod sila sa Panginoon. At dahil sa pagsunod na yon, sila po ay inaalipusta ng mga tao. Dahil sa paggawa ng mabuti, inaalipusta po. Hindi sa paggawa ng masama. Kakaiba nga po sa panahon natin ngayon. Gumagawa ka ng masama, nagiging kapurian pa. Manginginong ka, astig ka. Gumagawa ka ng bisyo, astig o ano, sa mga makabataan. Subalit, nung panahon pong una, pag ikaw ay mananampalataya, sumusunod ka sa Diyos, lalaiting ka. Hanggang sa panahon din po natin sa ngayon, ganoon din po. Ang Kristiyano po ay may kapatiran po. Hindi po siya nag-iisa, Kristiyano. Ang tawag niya sa mga kapatid na mananampalataya, brother. Tawag niya sa mga sisters. Ibig sabihin po, pamilya po ng Diyos ang Kristiyano. Mababasa po natin sa Mateo, Kabanata 23, versikulo 8. Wag po natin kalimutan yung versikulo. Kung maaari po ay kabisaduhin po natin ang mahalagang mga verses po ng Bible. Matthew chapter 23, verse 8. Ito po nasusulat. Ito po kayo, verse 23, verse 8. Tama po ba? Okay. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabay, sapagkat ang inyong guro, isa inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. May nagbabawal ng Panginoon ng pagtatanyag sa sarili.
pinagbabawalan ng Panginoon ang pag-uuna sa sarili. Kundi sa halip, ang sabi niya, huwag kayong patawag na rabay o guro o pagdadakila sa sarili sa kahulugan sa ating modernong panahon, pagdakila sa inyong sarili, kundi tawagin nyo inyong sarili mga kapatiran, mga kapatid o brothers and sisters. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nagtitingin sa kanyang sarili bilang mataas. Subalit tinitingnan niya ang kapwa niya mananampalataya bilang kapatid kay Kristo sa pananampalataya. Yan po ang katangian ng isang tunay na Kristiyano. May kinikilalang pamilya, may kinikilalang kapatiran, higit sa lahat, kinikilala si Jesus. Siya ay tagalangit, tagalangit. Isa pang katangian, siya ay isang santo. Ano ho ba ang santo? Yan po ba yung mga figurino or ano nakikita lang natin sa display sa simbahan? Yan po ba yung mga naalala natin na nga namatay? Ating pong talakayin ito sa unang Korinto, kabanata 1, versikulo 2. 1 Corinthians. Maganda po talagang meron tayong backup ng Bible kasi ito po yung nagsisilbi nating pamantayan ng katotohanan. Ang isang tunay na Kristiyano po ay nananampalataya sa Biblia bilang isang saligan ng katotohanan po. Bilang ito po yung sources of natin. 1 Corinthians 1 verse 2. 1 Corinthians 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na magpabanal, na kasama sa lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila ang ating Panginoon. Mababasa natin na pinabanal, binanal. Ano ho bang kahulugan nito sa literal na saints? Ang kahulugan po nito ay paghiwalay sa mundo. Hiniwalay ka ng Panginoon sa pangkaraniwang gawain ng mundo. Halimbawa po ay gumagawa ka ng mga pangkaraniwan sa mundo, ikaw po ay gumagawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, na gawaing makalangit. Ano ho ba ito? Yung mga batas ng langit, yan po yung mga katuwiran ng langit. Yung mga bagay na hindi maintindihan ng sanglibutan. Yan po ang katangian ng isang santo. At ang isang santo ay isang katangian, isang uri ng pamumuhay. Hindi lang po yung nagsisimba tuwing linggo, hindi lang po yan yung nag-aaral lang dahil kailangan, kundi isinapamumuhay o yung buhay mo, inihihiwalay mo, segregate. Kumbaga sa pag-aano ng mga bagay-bagay, hiwalay ka. Hindi ka kailangan gagawa ng mga bagay na ito dahil nakakonsentrate ka sa gawaing misyon, sa gawaing tinakda ng Diyos para sa iyo. Ano po yun? Ang kabanalan. Ano po bang kabanalan? Gawain na kagustuhan o kalooban ng Panginoon. Patuloy po natin. Ang mga Kristiyano po ay may tuturing natin mga pari. Ano po ba ang pari? Yan lang po ba yung mga naordinahan? Yan lang po ba yung mga pastor? O yun lang po ba may karapatan lang sila? Mababasa natin na ang lahat ng Kristiyano po pala ay mga pari. Kung saan sila yung nag-uugnay sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoon, sila na magsisilbing tulay upang makilala nila si Jesus. Ngayon, hindi nila alam ang daan. Ituturo mo ngayon ang daan. Sino ba ang daan? Si Jesus. Ano ba ang pananampalatayang tunay? Ituturo mo ang Kristiyano. Hindi ang Kristiyano, kundi ang pinagmumula ng karapatan, ng kapangyarihan, ng katuwiran. Walang iba, kundi ang perpektong si Jesus. Siya po ang aming pinakasentro ng pananampalataya. Kaya nga po, ang isang pari, mababasa natin sa unang Pedro, versikulo 2, kabanata 2, versikulo 5, 1 Peter chapter 2, verse 5. 1 Peter chapter 2, verse 5. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, o sa ibang salita po ay pari, upang maghandog ng mga haing ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Tayo po ang tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos. Kasi nga po, hindi nila kilala ang Panginoon. Tayo po ang mag-uugnay sa kanila.
Hebrews chapter 13 verse 50, babasahin ko sa English. Through Him, then let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of the lips. Mananamba po ang Kristiyano. Wala pong namamutawi, hindi po yung mga sumpang pagbumura, hindi po yung mga sumpang mga masasakit na salita o pagbubulyawan, kundi ang mamamutawi sa bibig ng Kristiyano ay pawang papuri, pawang pagsamba, pawang kabutihan at pagmamahalan. Yun po dapat ang mamamutawi sa isang Kristiyano. Ano po ba ang katawan ng isang Kristiyano? Ito po ang banal na templo, ito po ang tirahan ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ano po ba mga Kristiyano? Ang katawan po ni Kristo o ang bride of Christ kung tawagin. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. The church or the ecclesia. Ephesians chapter 4 verse 16, kamukha po siya ni Kristo. Ano po ba yung physical na mukha ni Kristo po ba? Kailangan may balbas or hudyo po ba mukha? Hindi po. Yung aura po, yung pagka-tao niya po ay humahalin tulad sa Panginoon. Kung anong kabutihan ng mayroong Panginoon, na resemblance niya po, na i-imitate niya ang Panginoon. Nagkakasala po ba ang Kristiyano? Opo, ang lahat ng tayo nagkakasala, subalit ang kaibahan po ng isang Kristiyano, ang Kristiyano po ay tinubos na ng Panginoon. Ang Kristiyano po ay binili na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Kumbaga, ang isang Kristiyano po ay meron na pong lalapitan kundi ang Panginoong Hesus. Siya na po ang nagbayad ng mga utang, siya po nagbayad ng mga kasalanan. Ang kaibahan po ng hindi Kristiyano ay nangangamba siya sa kanyang eternal destination. Kung saan maliligtas ba siya? Ano bang kaligtasan? Yung buhay na walang hanggan. Kasi nga po, tayo po nilikha ng Panginoon, ay lahat ay mamimili lamang sa buhay na ito, kapahamakan o kapiling natin ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Ang isang Kristiyano ay nabubuhay sa katotohanan. Ang isang Kristiyano ay nagtitiwala sa Panginoong Hesus. Iniwan niya na ang kasalanan. Bagamat patuloy siya nagpapalinis sa Panginoon. Siya ay nabautismuhan. Siya ay patuloy na sumusunod. Hinugasan ng dugo ni Kristo ang kanyang buhay. Siya ay isang bagong nilalang na. Tinatawag na born again. John chapter 3 verse 3. At hindi lang ba siya na born again, nagpapatuloy po, nagmamatured. Siya ay kabilang sa iglesia ng Diyos. Ano po ba ito? Ito yung mga katipunan ng mga Kristiyano. Ito po yung kabilangan ng mga Kristiyanong niligtas. Nagsasama-sama po sila sa isang lugar upang magkatipon, upang magpalakasan. Sila po ay magtatapat hanggang wakas, mamahalin nila, sasambahin nila ang Panginoon. Hanggang sa buhay na walang hanggang kunin ng Panginoon ang buhay nila, magtatapat po sila. O kung babalik man ng Panginoon sa ikalawang pagparito, matatagpuan tapat po ang isang Kristiyano. Higit sa lahat, tayo anak ng Diyos, kaibigan ng Diyos, at kung tayo ganoon, tayo makakapagsigurado na kaya nating akayin ng iba sa pamumuhay na meron ang isang Kristiyano. Marami pong salamat sa pakikinig ng lesson po nito na pinamagatang ano nga ba ang isang Kristiyano. Tayo po ay aawit ng isa pang awitin. Banal mong talhanan, ating purihin, sambahin ng Panginoon. Puso ko'y dumulog sa'yo, nagpapakumbabat, nagsusumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbabat, nagsusumamo, maging dapatin mo,
na ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay kong maging banal mong tahanan, luklukhan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Ating purihin ang Panginoon ng ating buhay. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Anak, nagpapakumbaba at nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukhan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos. Ating sambahin siya, ating purihin siya sa ating pag-iisip, sa ating buhay. Purihin ang Panginoon sa ating mga kilos. Purihin siya sa ating mga araw-araw na ginagawa. Nawa ang ating mga ginagawa ay laging nakakapuri sa Kanya. Panginoong Yesus, maghari ka sa buhay namin. Maghari ka po. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, kayo ang Diyos sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Ay ko, siya pong napakagandang papuri sa Panginoon, nang inandog po ng ating mga himig sa Panginoon. Tayo po ay dadako po sa pagtatapos ng gawain na ito. Magpipray po tayo. Pray. Ito pong panalangin. Marami po salamat, Ama, Diyos na makapangyarihan, ang may-ari ng aming mga buhay. Nawa po ay nalugod po kayo sa aming pagbabahaginan ng inyong mga salita. Ang talakayan po namin ay patungkol sa ano po ba ang isang Kristiyano, isang tagasunod na naglilingkod lamang po sa inyo, sa inyong anak. Nawa po, Panginoon Diyos, na kami po ay magpatuloy, hindi lamang po sa dahilan ng aming sariling kapakanan, kundi inuuna po ang kaharian ng Diyos. Matthew 28 po. Na patuloy po kami nangangaral hanggang sa katapusan. Nasasamahan niyo po kami palagi
hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Umaasa po kami na ang inyong biyaya sa amin sa pang-araw-araw na pangangailangan ay dumaloy sa aming buhay. Hindi lamang po sa material, sa halip po ang aming espiritual na buhay na ito. Basbasan niyo po kami ng inyong pagpapala sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen at amen. Magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.